Villanueva. You were with PIDEA in 2002 and you became the head in 2020. Tama po? Yes, Mr. Chair. And during that stint of yours, have you ever heard of the involvement of Mr. Michael Yang and Mr. Alan Lim sa... Only Alan Lim, Mr. Chair, and not no Michael Yang, Mr. Chair. Up to 2022, when you became the PIDEA head? Yes, Mr. Chair, kasi wala... hindi siguro, ko... sige. Kasi sir, wala ako natanggap na information, Mr. Chair eh. Ay, napakahinang information nyo ng ng PIDEA because in 2010, I became a congressman and 2016, nandito ako, alam ko na involved si Michael Yang. 2016, Mr. Chair, is nasa Region 10 ako, Mr. Chair. Kaya nga, sinasabi ko nga, from 2002 up to 2022, nasa PIDEA ka. Yes, Mr. Chair. And yet, you tell me na hindi ka man lang nakareceive ng information ng involvement ni Mr. Yang, specifically from 2016 to 2022, dahil takot kayo na maglagay ng report na si Mr. Michael Yang ay involved sa illegal. Why? Kasi alam ninyo na malapit siya kay former President Digong. Lahat naman kayo nun, takot kayo eh. And do not tell me na hindi totoo yun. Kaya ngayon nga lumalabas ito eh. Dahil ngayon, ang mga tao hindi takot. And now, hanggang ngayon, takot ka pa rin. Tapos pinagyayabang mo, you have a name to protect for your children. I do not believe that. Thank you, Mr. Chair. Yeah, thank you, Congressman Akop. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya so nga, definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao. Come again, Mr. Chair? Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao. Malamang po may alam kayo sa Davao. Wala po akong alam sa Davao, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko eh. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao? May mga balita, Mr. Chair, na may Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. The meron, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng ng ating Pangulong Duterte nung panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo? Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo? Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya? Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin pag akin, walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war of Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the Uniformed Services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung doon sa war. Meron po ba kayong tali
nung panahon na yun, ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang ang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa nang hindi ko wala naman kaming knowledge. For example, yung mga investigation sa police po yan, Mr. Chair. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Kahit- Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa you eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa iyo and PNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte pag sabi mo. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo itinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about under investigation, Mr. Chair. But it is about the We cannot say if it's immediately about or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto? Kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo talaga. nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-narcom ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua, at si Alan C? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Davao? Mr. Chair, yung Davao akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, Pero yung po- kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun ay sa PIDEA. Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon sa Napangalan. ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation, before the actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa 2024 ni Acerto? Balik tayo sa Mr. Chair. Doon 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair. Ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlear nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa Ang information lang ni Colonel Acerto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PIDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Acerto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, the letters from different... Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga Pero information. kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair, ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG.
Kasama NBI, si DIG. NBI, AFP, yung ISAP, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then- di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin nyo po, mas magaling No, mag-imbestiga ang Quadcom kaysa No. sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina nyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. Beg to disagree, marami na mga chismis-chismis at ano. At na tayo mga naririnig na involved si Michael Yang, alalim. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente dahil inappoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No, I beg to disagree. Sinungaling Chair, po kayo. ang dapat Sandali lang po, antayin niyo pong i-recognize kayo bago niyo po kayo magsalita. Mr. Chair, alam po natin na talagang ang dahilan po ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Konghon.